Isang linggo mula nang ihain ng dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, bagong reklamo na naman na nais siyang patalsikin sa pwesto ang isinampa sa Kamara. Mula ito sa grupo ng mga abogado at miyembro ng religious sector na naghain ng ikatlong reklamo laban sa bise noong 2024. Halos kapareho ang batayan nito sa ikalawang impeachment complaint na inihain din noong nakaraang linggo. Ang pagtataksil sa publiko, paglabag sa konstitusyon, panunuhol, katiwalian at iba pang high crimes. Dahil din yan sa sinasabing paglustay ni Duterte ng pondo bilang vice-presidente at dating education secretary, ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at ilan niyang kaanak. Umano'y hindi maipaliwanag na yaman, pagtanggi na isa publiko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at iba pa. Para sa mga pari na kasama sa mga complainant, obligasyong moral ang pagpapanagot kay Duterte. We are saying to our kids, to our children, it's not right to steal, it's not right to lie. Kami po naninindigan na sa paniniwala po namin na oportunidad dito ng pangalawang Pangulo para sumagot sa mga katanungan na hindi nasagot. Naniniwala din ang mga complainant na nakatulong ang pahayag ng umano'y bagman ni Duterte na si Ramil Madriaga kung paano ginasta ni Duterte ang 125 million peso confidential funds sa loob ng 11 araw noong 2022. Aminado ang mga complainant na mas mahirap na ang magpa-impeach ng opisyal dahil sa desisyon ng Korte Suprema sa unang impeachment ng bise noong 2025. Matatandaang idineklara itong labag sa saligang batas dahil sa hindi pagsunod sa one-year bar rule o ang probisyon sa konstitusyon na nagbabawal sa higit isang impeachment proceeding sa isang mataas na opisyal sa isang taon. With that court decision that makes impeachment harder than it should be, yes, impeachment has become an impossible dream, but we will continue to dream that impossible dream. Inendorso ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima ang ikatlong reklamo na siya ring endorser ng ikalawang complaint na bukod tanging binatikos ng bise. Tingin ni de Lima may kinalaman sa politika kung bakit ang reklamo lang na inendorso niya at ng akbayan ang napuna ni Duterte. Partikular ang posibleng banggaan ng bise at ni Senador Risa Hontiveros sa politika. That's probably her motivation, but that's we have to look into her state of mind. Pero it's a political argument, not at all with respect to the legal merits, substantive merits of the complaint. Ngayong patong-patong na ulit ang impeachment complaints laban sa bise. Ang tanong, nagsimula na ba ang one-year bar? Sabi mismo ng pinuno ng House Justice Committee, hindi pa dahil hindi pa nakakarating sa kanilang opisina ang mga reklamo. Kahit ma-refer pa to ma-include pa sa order of business ng plenary for as long as wala pang nare-refer sa Justice Committee, there is no initiation yet and there is no one-year prohibition yet. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.